Hello. Hello, good morning po. Good evening. Good evening. Good day to all. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ang suna ni Satanas. Ito po, pagbigyan natin ng suna ni Satanas. At bakit natin tatawagin suna ni Satanas ito? Bago lahat, siguro, ipatugtugin muna natin ang ating musika. Todo Tirador. Wala ka bang kopya nun? Bigyan ko ni Sak. Yung motion nila. Yung sagot nila. Okay. Ito yung tunay sa Satanas ang pinaka-problema natin ngayon. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan,
Okay, so mga kababayan ko, ito po yung masakit na katotohanan. Tinawag ko po ito na suna ni Satanas sapagkat po nakikita ko wala tayong ibang patunguhan kundi impyerno lamang. Magiging impyerno lamang po ang ating patutunguhan. Bakit? Sa simpleng dahilan. Hindi po alam ni BBM kung ano ang gagawin. Kaya gagawin lahat yan. Magandang gabi kay Helen Baguio, kay Mary Jane Andrade. Follow pa ako konbanwa mga kapatid sa Japan. Tapos pag-usapan natin ng real talk kung ano ba talaga ang sitwasyon ng Pilipinas. Tinatawag ko po na suna ni Satanas ito sapagkat ang titingnan ko na direksyon papunta nito ay apoy. Apoy na hindi ito mapapatay ng kahit ano pang bombero ang gagamitin mo. Ang pinakamalaking apoy ay yung apoy na dulot ng mga krisis na hindi kayang solbahin nitong kupal na presidente ninyo. Unang-una, bakit ko nasabi na walang solusyon? Makinig ka, Michelle. Una, ang problema niya, number uno na pumapasok, bumabagabag sa utak nilang lahat ay si Sara na. Wala nang iba. Araw-araw lang si Sara na pinag-isipan nila. Nawala ka, Michelle? Yan lang natin inisip niya kung paano kayo makasurvive ka, Sara. Kasi takot na takot kayo lahat. Takot kayo lahat sa diskarte ninyo. Na inisip niyo kapag pagdating po sa 2028, magsitakbuhan na kayo lahat. Yan ang pinaka-problema ninyo. Paano solbahin yan? Ang problema kasi ninyo, hindi mapigilan ng kahit impeachment ang pagkapanalo ni Sara. First time sa history ng survey ni Sara, number 1 sa lahat na rehiyon. Number 1, 87% sa whole of Mindanao. 87% na botante buboto sa kanya. Number 1 pa rin sa buong Visayas, 53% buboto sa kanya. Number 1 sa NCR, ang laki na po 39% na bumoto sa kanya. 38 lang kay Lenny. Number 1 din siya sa natitirang bahagi na lugar ng Luzon. 31%. Tabla sila ni Lenny. So, mula nung simula pa, hindi nangyari ito na taga Mindanao magna number 1 sa Luzon. Ngayon lang. Anong ibig sabihin? Kayo ang dapat sisihin. Huwag niyong pilitin, huwag kayong magalit. Ang lagi ninyong lingwahe kasi, yung lagi nilang paninira sa didilis, dotae, mga lahat ng tinatawag. Hindi nyo ba alam na hindi kayo nananalo sa ganun? Tuloy na tuloy kayo natawag ng ganun. Hindi nyo ba alam na iyan ang nagpapainit sa amin? Lalo naming naipapanumber 1 si Sara dahil sa ganun ginagawa ninyo. Hindi pa ba kayo maniniwala doon sa pinanalo ni Sara si Amy at saka si Camille Villar na number 15, number 16? Tumalon sa umangat pa. Yung mga hindi niniwala dyan, yun lang po yung mga bayad. Kagaya nito kay user na to, anong pangalan mo? Bayad yan. Kagaya kay may maalis yan nung namatay. Ang daming pumunta roon na mga kapwa nila vlogger. Yan ang mga binayaran. Doon po napunta yung pera ng bayan. Pinagbabayad sa mga vlogger. Pero mo, nagre-recruit sila, Michelle, tag 300,000 kada isa. Si Mima Alicia, nung bago mamatay, may Rolex, may sasakyan, may kung ano-ano. Pero ang pumatay sa kanya, hindi didiis. Ang pumatay sa kanya, yung ex-boyfriend niya dahil yun sa selos at nagkaroon siya ng bagong boyfriend. Di ba, binaril ang pati kasama niyang boyfriend? Nakaligtas lang at tunting sugat lang, hindi
hindi fatal. Andun lahat kayo, pinangunahan kayo ng Claire Castro. Kaya magtataka ka for the first time in history na yung budget ng PCO ay umabot halos 1 billion. Kasi ginagamit na rin pamimigay sa mga kanilang mga troll, kanilang mga vlogger. So nagtataka kayo, nagugulat kayo, bakit umangat? Tapos nagsabay-sabay pa kayo na troll vlogging ha? Binili daw ni Sarah ang survey. Nako, itanong mo nga sa Pulsisya kung binili ni Sarah ang Pulsisya. Yung survey ni Sarah noon, Michelle, ginanap June hanggang July 8. Nag-umpisa na ang impeachment. Ang iniisip nila, pag mag-umpisa na impeachment, tumba si Sarah. Ang problema, lalong sumisirit eh. So sa ngayon, number 1 siya. Sino pa kaya ang mga senador na tatakbo sa 2028 ang bubuto kontra kay Sarah? Total, political na naman ito, hindi na ito ebidensya eh. Sa tingin mo ba, re-electionist si Tolpo, hindi siya bubuto kay pabor kay Sarah? Tatakbo sa 2028? Nakita niya number 1 si Sarah? Sino pang magpa-elect? O si Loren Legarda, talaga yung solid Sarah naman yan. Si Pia Cayetano sa kanto ito, at saka si Alan Peter Cayetano, tatakbo yan, solid Sarah yan. Sino pa ba ibang tatakbo sa sunod na sa tingin mo ay si GB? Ay babaliktad yan, si GB Ercito. Ano lang yan, Trojan horse yan sa kabila. Bubuto kay Sarah yan. Ngayon nakita nila, wala pong senador na tatakbo 2028 ang bubuto kontra kay Sarah. Tandaan nyo yan. Ang pinag-usapan dito, hindi na ebidensya eh. Paramihan na ng buto eh. Total, yung unang artikulo na akusasyon nyo, wala kayong pinatunayan. Ang gusto nyo, dalawang issue. Halimbawa, pag-usapan natin, grave threats. Guilty ba si Sarah? Grave threats kung sa krimen pag-usapan? Aba, hindi po. Una-una, bakit? Ano ba ang grave threat? Ang elemento ng grave threat? May pananakot. Na pananakot parang blackmail. Na kung gagawin ng tinatakot ang pinagbabawal ng pumapatay, ng gusto pamatay, ng grave threat, ay mamamatay siya kung hindi niya gagawin. Yan ang normal. O, halimbawa, give me your money. Parang hold up yan eh. Kung hindi ka magbigay ng pera, papatayin kita. Eh, kay Sarah, patayin mo ako. Kung di, mamamatay ka rin pag pinatay mo ako. Iba yun. Ang hinahangad ni Sarah, huwag kang gumalaw. Ang sa hold up naman, gumalaw ka, bigyan mo ko ng pera. Ganon yung grave threat. Kung sino magsasabi na kontra dyan, yan po, pag mag-recitation, pag ako ang professor niyo sa criminal law, 0 ibibigay ko sa inyo, 5. Tapos, sa aspeto naman, halimbawa, ang argumento kasi nila, masama yan, manakot ng presidente. Ganon sinasabi na Matibag eh. Masama yan. Ginawa niya manakot ng presidente. Gago ka, sampalin kita Matibag eh. Para kang hindi nag-aral sa Ateneo eh. Depende yan, ugag. Halimbawa, nanay mo, gusto kang bata ka pa, gusto kang paluin ng nanay mo. Tapos sabi mo si nanay mo, sige nanay, paluin mo ko, kundi papaluin din kita. Grave threat ba yun? Kabubuhan nito, dinadala yung kabubuhan. Kaya sabi ni masama daw manakot sa presidente. Ngayon, all right, kung masama ang pananakot sa presidente, anong resulta niyan? May connection ba sa tiwala ng tao? Nasisira tiwala ng tao, Michelle? Eh kung ang kinabuhian ni Sarah ay walang tiwala ang tao, si BBM, kung bibirahin ni Sarah kasi si Sarah mataas ang survey sa tiwala, ang birahin niya yung walang tiwala ng tao, may nalabag bang tiwala ng tao? Kaya po, sinasabi ko lang sa inyo, una palang tumba ng inyong kwan.
Kaya itong suna ni Satanas nito, wala itong patutunguhan. Bakit? Sabi ko nga, una, impyerno lang papuntahan dito. Ang pinakaunang problema ni BBM, sa totoo lang, hindi siya makagawa ng katrabaho na maayos. Bakit? Unang-unang rason, magnanakaw ang utak niya. Biro mo, kung hindi ka magnanakaw, bakit mga malita-malita ninakaw mo? Huwag niyo sabihin sa akin na hindi niya utos yun, na hindi sa kanya nang galing yun. Gagawin ba ni Saldico yun kung ayaw ni BBM? Michelle? Mangbibigay ng malita-malita? Gagawin ba ni Rimulya, ni Romualdez yun? Ilalagay pera, pamigay-migay kung kahit kaninong kasamang congressman? Kung hindi kung hindi sa iyo nang galing? Lahat po sa iyo nang galing ang lahat, BBM. Satanas ang tawag ko sa iyo ngayon. Kaya sunan ni Satanas eh. Sapagkat hindi maalis sa isipan ninyo at mga kampon ninyo ang mukha, anino ni Sara sa inyong mukha kasi natatakot kayo lahat na baka kayo ay pagsisibakin pagdating ng 2028. Gagawa kayo ng paraan na hindi makatakbo si Sara hanggat sa totoo lang, hanggat sa papatayin ninyong taong yan, papatayin ninyo yan. Baka magsusugal pa kayo balang araw, may isang assassination attempt. Paano niya matatalo yan, ang Sara? Idaan na lang natin sa pagandahan. Ganda-ganda ni Sara ngayon, naka-voice bob. Ganda-ganda. Sino ba nga kandidato na babae? Si Risa? Ay, demonyeta ang dating noon. Lusyang. Paano siya mananalo kay Sara? Si Lenny, medyo lusyang na rin si Lenny. Ayaw rin tumakbo. Kasi nadala na si Lenny sa inyo. Sino? Si De Lima? Ay nako. Kahit pa si Locarit Luistro. Sino bang lalaban kay Sara? Wala ko nakita eh. Nalalaban kay Sara. Si Trillanes? Ay naku, isa pa yan. Ito po ang kinatakutan kaya magiging suna ni Satanas na lang ito kasi lahat ng plano mo na gagawin, BBM, hindi matutuloy. Number one mong problema yung utak mo na Satanas ka. Utak mo na magnanakaw. Number two, yung takot sa ng daga sa dibdib mo at saka utak mo yung si Sara. Yan na talaga ginagpasi, baka ipakain ka sa tigre o sa leon pagdating ng 2028. Next, napatunayan po na wala kang kakayahan. Pangatlo yun na. Una, ang anino ni Sara, grabe ang tindi ng takot ninyo sa dibdib ninyo. Kaya hindi kayo makakapokus. Number two, ang natural na pagiging pagnanakaw mo. BBM. Number three, kita mo, magnanakaw ka sa buong probinsya sa Pilipinas, pati Ilocos Norte na probinsya mo, pag nanakawan nyo pa flood control, tangginan nyo. Sino na ginagawa mo magnanakaw dyan? Yung anak ni Bongdasa, na si Sandro? Anak naman ni Bongdasa kabukha ni Bongdasa Kahit magalit ka pa sa akin. Number 3, yung wala kang kakayahan. Bakit ko nasabi wala kang kakayahan? Ganito lang po kasimple. Dito na lang natin pag-usapan sa flood control. Kung may kakayahan ka, kung si Duarte ito naging presidente, Duarte, nakita mo yung mga kasamaan mo, nanakawan ka ng 2023 na taon na budget. Tangina, ako galit na galit ako niyan. Sige, nakalusot kayo, pakulong ka kayo lahat. Bakit walang isa nakasuhan dyan? 2023 na pagnanakaw. Tapos, kung nalusutan ka man, kung hindi ka guilty, dapat ang ginawa mo, binawalan mo na ang proyekto ng flood control. That's the least you can do. Ibigay na nun sa ibang mga proyekto. Tinigil mong proyekto papagawa ng subway train. Wala na. Lalayo niyan. Tinigil mo ang proyekto sa pagpagawa ng commuter train. Papunta sa south at saka north. Wala na. Ang dami-dami mong pinigil, pinagpalit mo sa flood control. Imbis, Duarte, alam niyo na 2023 may nakawan, imbis na bigyan mo solusyon, lalo mo dinagdagan ng budget.
2023, ang budget sa flood control sa program lang, program, hindi pa yung kasama ang program appropriation. Ang program lamang ay 184 billion. Tapos 2024, nilakyan mo pa, ginawa 250 billion. 2025, nilakyan mo 248 billion. Hindi pa kasama mga unprogrammed appropriations diyan. Diyan mo makita, diyan pa lang, ang tawag ko diyan, res ipsa loquitur. The transaction speaks for itself. May pagdadaka na naman na nangyari, pero pinatasan mo pa rin budget. Yan pong ebidensya laban sa iyo. Receipt sa loquitur lang yan. Unang-una, hindi magkakaroon ng palabas ng pera para sa proyekto kung hindi mo pipirmahan ang budget. So, ibig sabihin, sabi na nag-insert si Romualdez, nag-insert si Chis Escudero, nag-insert si Saldico, nag-insert si Grace Po, at lahat na iba. Pero BBM, ang final na magdesisyon kung magkaroon ng insertion o hindi ay ikaw. Kasi kung ako ang presidente, ang gagawin ko simple lang, Michelle. May power ako sa mag-X. Veto power. I-X ko lahat ng hindi ko nakita, hindi ko kilala. I-X ko yan. Bahala na walang flood control project. Grabe. Kung talagang totoo ka, i-X mo na lahat yan. Ibig sabihin po, tama yung testimonya ni Gutesa na nag-deliver ng pera sa Malacanang at saka sa mga bahay mga bahay ay hindi ng bahay, mga bahay ni Romualdez at dinidikta sa iyo. Pagkatapos lumabas ni Gutesa, lumabas si Saldico at kinumpirma at nilabas pa ang napakaraming litrato ng mga maleta sa pagdi-deliver. At nilabas pa ang ebidensya na halos kada buwan mula September 2022 ay nagbibigay ng 2 billion kada buwan kay BBM sa pamamagitan sa pagbibigay kay Martin Romualdez. Binulgar ba ni Toby Chanco noong 2024 November? Na nagalit ka, pinatawag mo si Saldico, pinatawag mo si Romualdez. At binagalito mo, ilang Ferrari pa gusto niyo bilhin? Ilang caviar pa gusto niyong kakainin? Ilang mansion pa gusto niyo bibilhin? Kasi nagalit ka, ang feeling mo ay kinupitan ka ng malaki ni Romualdez. Kaya, nagbigay ka ng sekretong instruction kay Saldico na ang sunod na 1 billion idaan mo kay Yusik Jojo Cadiz. Tapos, nag-deliver pa ito si Tragib Olagbar at saka si Adrian Bersamin na may text message pa. Na-text sa iyo si Adrian Bersamin, boss, na-deliver ka na, boss. Tapos sagot mo, be good. Ano ibig sabihin, be good? Very good. So, iyan po, pinapakita ko sa iyo na unang-una, yan ang nag-combine dyan ang katakawan mo. At saka, wala mong kaalaman kung paano gagawin ang mga proyekto sa Pilipinas. So, ngayon, paano mo maidepensa niya na ang utos mo kay Boying Remulla, kasuhan si Romualdez? Bakit? Paano mo ma-justify sa madla? I-justify mo sa lahat ng Pilipino na si Romualdez lang may kasalanan at ikaw wala? Paano? Hindi po yan gagalaw si Romualdez kung ayaw mo. Ganun lang po kasimple yan. Hindi rin gagalaw si Saldico kung ayaw mo. Kaya mo kaming lulukuhin. Yan ang tinatawag ko, res ipsa loquitur. Andyan na yan. Yung ganun palang ebidensya na yun, ikaw ang kawatan numero 1. At kinakasangkapan mo yung mga congressman na nagnanakaw din, hinahayaan mo yan. Kasi gusto mo, gagamitin mo sila na parang pangsangkalan mo. At pwede mo sabihin, ituro mo sila nagnakaw, hindi ako. Tangina mo, gusto mo sampaling kita eh. Grabe, mas matakaw ko pa kaysa tatay mo. Totoo lang. Ikaw, trilyon na ninakaw mo eh. 2 trilyon na eh.
Si tatay mo, bago umalis, bago sinipa sa Malacanang, pinagsasabi doon sa kolehiyo pa ko sa Mindanao State University na alam namin na nagnakaw ng $10 billion. Magkano ba sa pesos ang $10 billion? Times 6 mo, di 60 times 10, so 600 billion pesos lang. Kunti lang. Pero sa'yo, trilyon. Tapos, ang balita ko pa dyan, balita ko ito, wala na ba ko ebidensya? Lahat ng negosyo ni Ramon Ang at saka iba pang negosyante, 50% ka kahit wala kang kapital. Binenta sa yung airport, binenta mo kay Ramon Ang, 50% ka dyan. Lahat-lahat na, pati mga poultry farm sa Cagayan Valley, Cagayan Region, nagsialisa ng mga Amerikanong Ilocano kasi lugi sila sa negosyo. Wala nang may bibenta ka lang poultry. Kita mo ginawa mo? So ngayon, pag-usapan natin talagang wala kang kakayahan. Bakit? Ito pag-usapan na lang natin. Yung krisis sa Iran. Kung ako ang naging presidente, anong gagawin ko kung nag-krisis sa Iran? Simple lang po. Ang dami-dami niya mga congressmen kakampi at hindi kakampi, dami din dyan. Walang ibang solusyon, yung pabalik-balik, paulit-ulit na solusyon na ginagawa na Duarte. Alam mo ano yun? Maglalabas ng batas, nabibigyan ng emergency powers ang presidente, pagkatapos pichi-pichi, babawasan natin ang excise tax, ibang tax na naman bawasan natin, pichi-pichi na solusyon. Yan ang solusyon ng mga bobo. Bobo sa economics. Bakit? Ano dapat ang solusyon? Ang dapat po na solusyon yung ganito. Nung nagkagira sa Iran, presyo ng lahat ng presyo ng gasolina at saka krudo at kerosene at LPG at espalto kasi galing din dyan ay jet fuel, sisirit, tataas lahat yan. So ano ngayon ang gagawin mo kung tataas lahat yan? Kung hayaan mo na tataas din ang presyo ng lokal na gasolina kada litro. Tataas kada krudo, gasolina, lahat-lahat. Tataas. Kung tataas ang gasolina, krudo, jet fuel, kita mo wala nang umuwi isang gumagisabay sa aeroplano ron. Lakas ng taas ng presyo ng jet fuel. Kung tataas yan, ano mangyari, Duarte? Una, tataas lahat, pati pamasahe. So kung tataas lahat, sa tingin mo ba mabubuhay pang SM? Ilang kaya sa dati 1,000 na pumapasok sa kada SM mall? Pag meron ka nun, sa tingin mo may darating, may abot pang 500 na mall goers? Meron 500, ang kalahati dyan napapalamig lang. Hindi naman bibili. Makikinom pa ng tubig. Makikisiar pa. Magpapalamig. Ganun po ang nangyayari. So ngayon, ang kawawa dito pag tumaas ng presyo, nagsara po mga sari-sari store. Unang negosyo na sasara yung mga maliit na restaurant. Tumba yan. So kung magsasara ba ngayon, anong kasunod na mangyari? Di wala mga empleyado na walang trabaho. At kung walang trabaho, ano ngayon ang mangyari? Sa lahat ito pagsasara, sinong unang apektado? Kagaya po sa Indonesia, alam mo ang unang apektado, Duarte? Nag-strike ang mga Grab driver sa Indonesia. Dahil apektado sila sa pagtaas ng presyo. So kung mag-strike, kita mo lahat, may namatay pa sa pila-pilan sa Quezon City, di ba? Namigay sila ng pera doon sa mga riders. Pinapilan yung buong araw. Inatake sa init, sa heat stroke. Yan po mga ginagawa mo, kabubuhan mo. Ngayon, kung ako ang presidente, simple lamang po gagawin ko para ma-maintain ko ang takbo ng buhay. Walang magsasara na negosyo. Anong gagawin ko, Michelle? Simple lang. Ito, walang nakaisip kasi puro bubu mga ekonomista nila eh. Mga ekonomista nila, kung ano lang natutunan nila, sa ngayon, yun na rin paulit-ulit. Alam mo anong gagawin ko? Simple lang.
sagutin ko, ako presidente, sagutin ng gobyerno lahat ng pagtaas ng gasolina para pagdating sa Pilipinas, pareho pa rin ang presyo kada litro. Hindi magsasara mga negosyo kasi pareho pa rin ang presyo sa mga pamasahe. Lahat pareho ang presyo. Ngayon, mag-successful ba yan? Michelle, mag-successful ba yan? Sabihin mo, pwede. Pero napatunayan na po na successful. Bakit ko nasabi na patunayan? Kasi yan din po, yung naisip ko, hindi ko alam, yan din ang iniisip ng presidente ng Indonesia. Sinagot ang lahat. Kaya walang problema sa ekonomiya ng Indonesia. Siyempre, ang sinagot mo lahat ng mga ginamit pagsagot, iuutang ka. Pero yan ang babayaran mo. Pwede mo nang bayaran long term yan eh. Ngayon, kung bakit naman gano'n naging solusyon sa Indonesia? Kasi bago yan, nagkaroon din ng krisis ang Indonesia. Noong nagtaas ng sweldo yung mga congressman nila, nagwala mga Grab drivers. Kasi akala nyo sa Philippines lang may Grab. Punta ka sa Hong Kong, may Grab din. Punta ka sa Vietnam, may Grab din. Actually nga, kung nasa Vietnam ka, para hindi ka lulukuhin ng taxi, yung app mo sa Pilipinas na Grab, magagamit mo rin doon. Pero ang bayad mo doon, hindi na peso. Vietnam dong na. Yan ang sinasabi ko ngayon. Wala pong kagandahan itong patunguhan ng Pilipinas. Ang sabi ng isang ekonomista na si apo ni Chief Justice Claudio T. Hanque na professor at dean sa De La Salle University. This is what he calls as the do or die suna ni Duterte. Ni BBM. Do or die suna niya. It will make or break him. Pero paano maging matagumpay? Unang-una nakita na natin ang kanyang kakayahan sa ekonomiya. Gaano ka ba kagaling? Binigyan ka ng kapangyarihan na bawasan mong ang buwis sa excise tax sa gasolina, sa krudo, kung kinakailangan. Pero hindi mo tinanggal ang VAT na 12%. Ngayon, paano ka? Kailan ka magiging gaano ka kagaling ang iyong maging desisyon na bawasan mo ang excise tax? Ano ba? 6% yan, bawasan mo 3% lang. Paano mo sabi na matagumpay yan? Puro naman eksperimento ang ginagagawin mo. Mga ekonomista mo, mga puro bubo naman eh. Bakit hindi mo sundin ang kakaibang solusyon na ginawa ni Obama noong 2008? Ang ginawa ni Obama noong 2008, nang natumba yung ekonomiya ng Amerika, nawala ng trabaho, nagsara mga factory ng mga kotse, mga Ford, Chrysler, lahat-lahat. Ano mong ginagawa ni Obama? Michelle, pinautang na lang ng libre, walang interest ng gobyerno, lahat ng car manufacturing company. Pinautang, pinatayo. Tama yung lahat. Paano kasi mga bubo kasi mga ekonomista natin dito? Nagmagaling-galingan kunwari. Paano? Kung mayroon namang matalino dyan, ang iniisip paano kumita. Ngayon, papasok pa itong issue ng Pax Silica. Hayaan nyo ng Pax Silica, basta American companies lang patakbo, wala tayong problema dyan. Maraming madali solusyonan lang yan. Science can resolve any problem with regard to water consumption. Pwede naman, malapit naman sa dagat yung New Tarlac City. Pwede man higop ng tubig sa Manila Bay yan. I-convert mo sa fresh water. At total, nabigyan naman sa ayon sa presidente ng BCDA, ay nabigyan naman ng lupa ng 20,000 hectares ang mga katutubo. So ano pang problema natin yan? Alam mo, yung tinitingnan kong Pax Silica, kung sa panahon ni Noynoy, ang sikat noon nagpabigay at magpaangat sa ekonomiya natin, alam mo, Duarte, ko call centers. Project Otak ni
ni Pinoy yun at saka ni Maruhas. Pagdating sa panahon naman ni Duterte, ano naman nagsalba sa atin? Pugo. Pugo. Tawagin nyo man masama yun, hindi. Pugo ang nagsalba sa Pilipinas. Sa panahon ni BBM, walang nagsalba. Blood control, bagsak. Putangin na mo. Kaya yan po ang satanas. Ngayon, ang pinaka-problema na magsatanas ang hindi lang natin alam. Bukas po ay July 27. Ano ang meron sa July 27, Duarte? Maliban sa SONA. Ha? Maliban sa SONA, anong problema? No. Anniversary rally ng Iglesia ni Cristo bukas. Pero nagsabi sila, hindi sila magsasama kialam sa politika. Rally lang ng simbahan nila. Pero maniwala ka ba, hindi ba naghihimagsik ang damdamin ng ngayon? Dahil pinakulong niya ang kanilang kapatid na si Rodante Marcoleta. Walang kasalanan. Kahit sinong iglesia niyan, magagalit siya sa ginagawa ninyo. Tatahimik-tahimik lang mga yan. At ang isa pa, na kinakabahan sila, Michelle, ano alam mo, no? Natandaan niyo ba yung mga last month, halos 1 milyon na mga Muslim nagrally sa Cotabato City? Hindi niyo ba alam kung anong dahilan ng rally na yon? Ang rally na yun po ay dulot ng pagtanggal ni BBM sa pamamagitan ni Anton Lagdamio sa kanilang leader na si Gadsel Japa, si Ibrahim, Moker Ibrahim. Biro mo, chairman ng Imaylep, tanggalin mo sa pwesto. Kaya nagrally ang mga mujahidin na mga Imaylep. Mabuti na nga ngayon, marunong sila magrally. Dati, baril ang hinawakan. Oh. At ang rason yun, Duarte, alam mo no? Dahil sa pangingialam ni Anton Lagdamio na special advisor to the president. At ang kwentong narinig ko doon, hindi ko pa confirm ito, pero paulit-ulit na kwento na confirm, na 88 billion daw ang budget ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinukuha po, Duarte, ang 24 billion binubulsa ni Anton Lagdamio at ibinibigay kay BBM. Naalala na yung nag-viral? Michelle, nakita mo yun? Nagmumura si Anton Lagdamio? Yan yun! Nagmura siya tapos tahimik na si BBM. Putangin ang magnanakaw na yan ang BBM niyan. Nakita niyo yan? So, kumbinsido pa ba kayo na may magandang kinabukasan pa kayo mararating sa suna-suna niya? Ilang pangako ba sa suna ang kanyang natupad noong 2025? Nangako, pinakamalaking pangako niya, yung sinabi niya, mahiya naman kayo! Oh, asan yun nakulong? Sabi niya, big fish. Anyway, hindi na namin kailangan ng big fish ikulong. So, walang kwenta. Ano na lang ikulong natin? Michelle, ano na lang? Wala na kwenta, wala na big fish. Big boss na lang. Putang inam. Wala ka talagang kwentang tao. The worst presidency in history. Mabuti pa kay Irap, magtatatlong taon lang siya. Waiting lang yung issue niya. Worst ka pa sa tatay mo. Tatay mo kunti sa... Pero worst sa pinakamaraming pinatay, si Marcos Sr. Ang daming namatay na rebelde. Muslim man o Kristiyano na mga NPA. Mahigit 100,000 ang namatay. Pati mga sundalo, totally ba, mahigit 100,000 na namatay. Tapos sasabihin mo kay Duterte, pumatay ng 30,000. Ano ka, hello? Binilang nyo pati yung mga namatay sa COVID. At saka di isa man dyan, wala kayo napatunayan na binaril ni Duterte.
Tapos tapatan na tayo sa issue ng pagnanakaw. Wala pa pong, inaakusahan ninyo si Sarah na nagnakaw, pero ni isang ebidensya wala pa kayo na ipakita na nagnakaw siya. Pinakamagaling nyo lang na ebidensya, alam mo ano? Yung sabi, nagbibigay naman siya ng resibo, Birigres Piatos. Tama ba yon? Pagnanakaw ba yon? Ito lang masasagot ko dyan. Ang pundo na ginamit ay confidential, dapat itago mo. So paano mo itago ang pundo para hindi, ano ba ang dahilan bakit itago? Para hindi po makilala kung sino nakatanggap ng pundo. Ikaw, Michelle, paano mo itatago ang pangalan ng nakatanggap ng pundo? Babanggitin mo buong pangalan? Alias? O, kaya nga alias nga, may Birigres Piatos. Kaya tama lang yun. Ganun na ho kasimple yan. Wala tayong katibayan na binulsa ni Sarah. Kahit na si Ramil Madriaga nyo na imbento na testigo, ay ang testimonya niya kunwari, hindi naman totoo. Kunwari daw, nung araw ng December 2022, nag-antay daw siya doon sa DepEd. Sabi niya, alauna, mga alauna media na daw dumating si Colonel Raymond Dante La Chica, galing sa Land Bank, nag-withdraw na 125 million. At kinausap daw siya at right there and then, ura mismo, ipinadeliver daw sa kanya yung 4 na duffel bag. At dineliver niya sa mayor ng Laguna. Bakit hanggang ngayon hindi mo na pangalanan kung sino yung mayor ng Laguna na yun? At nung dineliver daw sa Laguna na mayor, ay ibinigay daw sa tauhan ng mayor. Paano mo nalaman na tauhan ng mayor yun? Ang labo ng mga kwento mo. Pinaupo ka pa, pinakwento pa ba sa, ay nako, sarap sampalin itong Ramil Madriaga na to. Pagkatapos yan, dineliver daw niya sa kay San Agustin Agustin family, Santiago family, doon sa Jordan Plains Subdivision sa Caloocan o sa Quezon City, Novaliches. Hindi naman binanggit kung sino doon. Sino Santiago? Kasunod doon, nag-deliver siya kay Ryan Kilala na abogado doon sa ombudsman. Tapos kinuwento niya na iniwan lang doon niyang kotse na may lamang pera. Paano ba mangyari yun? At hindi niya rin nakita si Ryan Kilala na kumuha na nagbaniho ng kotse. Kinabukasan daw, nakita niya ang asawa ni Ryan Kilala nagmamaniho ng Toyota Vios na puti na ginamit niya paghatid ng pera ko, no? Kamukat-mukat, wala namang lisensya inisyo ang LTO sa asawa ni Ryan Kilala. Di minsan, hindi pa nakapagbaniho. Tapos, sinabi mo pa, nag-deliver ka pa ng pera doon sa Comedy Bar sa Quezon City. Yung Comedy Bar, andun daw, biniliver mo kay Raymond Monsayak, attorney, nakaklase ni Sara Duterte. Yun po yung Comedy Bar na kung saan ay doon ay comedian stand-up comedian doon si Attorney Edward Chico. Ang galing ni Edward Chico na comedian, abogado na comedian. Tapos ang kwento mo, nang dumating ka na sa Comedy Bar, nagsinyasan lang kayo ni Attorney Monsayak, dali mo sa taas. Meron ba ganun? Ika Duarte, alam mo na darating 130 million. Sinyasan lang kayo, saan mo, lagay mo doon. Eh di ba kung hindi ka makukumaha ko, ibigay mo sa akin, kukuha ko yung ganito eh. Ganun kami. Hoy, wag, dali, ilagay mo sa tabi ko. Bakit kita utusan umakyat, dalhin mo pera doon sa taas? Ninakawan mo, kahit kupitan mo lang isang, lang yan eh, isang bundle lang eh. Lahat po ng kwento ay hindi makatotohanan. So, paano natin mapapatunayan ito na magkaroon pa ba ng magandang kinabukasan ng Pilipinas? Wala na po. I subscribe to the idea of Professor Tihangki ng De La Salle University. Ito na po ang do or die zona ni BBM. At I want now to predict. Ipipredict ko na. Base po ito sa records niyo. Number one problem.
Dahil hanggang ngayon, hindi niya pa mapapakulong kung sino mga big fish. Lahat yan, ang kaso niya ay puro disenyo lang yan. Ikakaso Michelle, tapos ang purpose, madi-dismiss din. Yan ang kakaso niyo kay Romualdez. Yan ang ikakaso sa lahat ng kakampi niyo. Si Romualdez sa kasiribo niya po mag-fraternity brother sa UP. Meron bang brad sa fraternity na yayariin mo brad mo? Hindi ko biniwala dyan. Kita mo, naalala ko si Jose Rizal. Ang fraternity ni Jose Rizal noon, alam mo na Michelle ko ano? Ha? Yung ano, yung Mason. Mason si Jose Rizal. Dahil nagkataon, ang Gobernador General na galing Espanya ay Mason din. So anong ginawa ng Mason na Gobernador General? Brad, porque man mi amigo, porque man mi hermano. Para matanggal ka sa mainit na mata ng Espanya, papuntahin mo na kita sa dapitan. Yun po ang dahilan kung bakit napunta sa dapitan sa Manga del Norte, si Rizal. Kasi brad niya yung Gobernador General. Hindi siya pinatay. Pero nang inalis na yung brad niya, ayun, doon na siya nagka-problema. Kaya, sample lang yan, wala pong fraternity brother ang yayari sa fraternity brother. Hindi ako niniwala na yariin ni Remulla yung fraternity brother niya si Romualdez. Yan, number 1 na walang mangyari. At dahil dyan, palpak ang iyong proyekto, pangako mo na magkaroon ng katarungan sa flood control project. Sa survey, bago na inilabas ng isang araw, kung ano ang pinakamahalaga sa mga madlang Pilipino para sa SUNA na bibigyan ng pansin, walang iba, 39% flood control. Anong pinaka-last? 1% lang ata. Alam mo ano yung Duarte? Impeachment. Wala nang gana Pilipino sa impeachment. Total, nakita naman natin, wala naman kayong ebidensya. Pag-usapan na kasunod, confidential fund. Ano kayang ebidensya? Sinabi ko na sa inyo, walang ebidensya, pinakita sila na nagnakaw si Sara sa confidential fund. Pag sinabi nyo, paano yung Merigis Petos? Ang simple ng sagot dyan, may batas po na ang confidential fund ay dapat hindi mo, ang confidential information ay hindi mo dapat sasabihin kahit kanino man. So ngayon, ang binigyan ng pera ay NPA kasama nila ni Franz Castro. Nangako na doon si Sara na hindi ibibigay ang pangalan mo. So kung hindi pwede ibigay, bakit mo pipilitin si Sara na ilutang ang pangalan? Kaya nga Merigis Petos nakalagay. So ibig sabihin, kung may batas na nagtatago ng pangalan ng mga informante ng confidential, matatalo ng batas na yan ang batas ng resibo na kailangan magbigay ka ng resibo kung saan napunta ang mga perang binigay mo. Otherwise, masisira ang bansa natin. Yan tawag dyan national security. Magkaroon ng gira-gira. Kaya lahat po na bagay kahit illegal ay magiging exempted sa magiging krimen kung ang pakay ay magtutukoy yan sa sigurado na kapahamakan sa ating bansa. Ganun po yung national security. Tapos, hindi naman lahat ng pera na ginasta ay binibigyan ng resibo. Example number 1, maliban sa resibo na pagtatago sa pangalan, sa confidential fund, kahit itanong mo kay Bongbong Marcos, ganun din ang resibo nila sa mga confidential expenses ni Bongbong Marcos na nagkahalaga ng 4,625 million kada taon. At ganun din nga ang ginagawa na sa MOOE. Anong MOOE?
maintenance, and other operating expenses. Sinimulan yan ni Lacson sa Senado. Kapag MOOE, magbibigay na lang sila ng certificate na ay sinicertify ko po na ginasto ko sa tama. Ganun lang. Kahit alam naman natin binulsa nila. Kaya kasi Lacson, wala nga siya misil noon mga pork barrel, pero saan naman siya kumikita? Sa MOOE. Anong MOOE? Maintenance, operating, and other expenses. Gastos ko na rin ang pisina mo. Sa ngayon, 83 million po kada congressman ang MOOE. Kung senador, mas malaki pa. So, ideklara ko na ka every year, 83 million na gastos ko ng tama, pero binubulsa ko lang pala. Hindi ka na hulihin. Pinapayagan ka na ng batas kahit exempted. Isa po yan sa mga sistema na kung kailan ay hindi naman pinakailangan na ng resibo. Ngayon, para maintindihan nyo ang intelligence information or confidential information, nais ko lang banggitin sa inyo. Matanong ko kayo, ikaw, Dorte, matanong kita, bakit natuntun ng SAF 44 na ang bomber na si Marwan ay nandun sa Mama Sapano? Napakaliblib na lugar. Confidential fund. Paano ginamit ang confidential fund? Ito po yung nakuha kong report. Binigyan Michelle ng 60 million pesos ang assistant ni bomber na Marwan kapalit lamang ng cellphone number. Kasi pag may cellphone number, matatrack mo na nga si GPS. Basta oras-oras andun siya katabi siya ni Marwan. Basta ang kondisyon nila, dial siya, sagutin niya. Malalaman na ngayon, pindutin niya lang ng yung green. Ano ba yung tawag diyan? I-receive mo yung call. Ngayon, ang electronic signal. Magre-register kayo sa GPS, Global Positioning System. Eksaktong latitude sa longitude makikita. Kaya nga, yan nga natuntun nila ng SAF, mga naunang team ng SAF, natuntun nila sa bahay kubo. Biro mo bahay kubo sa gitna ng gitna ng mga tubigan sa Ligwasan Mars. Alam pa kung saan si Marwan. Yan po ang confidential fund. Hindi natin magagamit confidential fund kung gusto mo na magtatagumpay ka, kung gusto mo ilabas ang resibo. Sino kaya ang pangalan nung tao na nagbigay ng cellphone number? Hindi natin malalaman hanggang ngayon. Ito naman si Bin Laden. Paano natuntun si Bin Laden? 10 taon ang paghahanap kay Bin Laden. Panoorin niyo po yung video sa YouTube na ang title niya Zero Dark 30. Bakit Zero Dark 30? 12:30 ng madaling araw. Kasi bakit? Yan lang po ang oras pag inatake mo lugar ng Muslim na lahat ng Muslim ay tulog. Kasi pag alas 3, ang mga Muslim, gising na yan. Kasi magano na yan. Magsisimba naman. Marinig mo ng isa trompa. Ilal Akbar. Ganun na lahat. Makinig mo lahat. Marinig mo. 5 times a day prayer yan. So, naintindihan ninyo kung para saan ang confidential fund? Ngayon, kung titingnan mo, ang junior high school at senior high school at mga ibang high school na nag-aaral sa panahon ni Sara na siya ay Department of Education Secretary, yan ang inaalagaan ni Sara na baka rekrutin ng mga NPA. Kaya siguro naman naintindihan nyo kung bakit. So, suma total, I see no good horizon for the Philippines coming from tomorrow. So ngayon, tingnan natin kung ano maging resulta na magrarally ang mga Iglesia ni Cristo para in celebration of the church anniversary. Hahayaan na lang ba nila si kapatid na Marcoleta na makukulong na walang sala? Kahit sino man nagre-rebuilde ang damdamin. Sa ganun, walang kasalanan ng tao kukulong yun.
pera ng pribadong tao. Paano masabihin man ninakaw? Ibinigay naman ng pribadong tao. Pati yung nabigay ng pera, kinulong nyo. Tartado. Oh. Hindi lang Arena, buong Pilipinas. Buong Pilipinas yan. Lahat ng city, lahat ng province. Tingnan natin kung paano. Hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga na pala. 12:00 sarado na. Pipito. Mga cooking user, si Bongbong Marcos. Grabe ka BBM. Sukang-suka na kami sa iyo. Si Barsaga ang iyang baklang niya, Sininyo Barsaga pala ang big boss, ang boss B, na nagbibigay ng pera kay Mima Alicia. Sininyo Barsaga na vlogger. Si Anesito Danusos, yung BBM, kunwari na nilang kasuhan kuno sa pinsan niya. Tama nga, Francisco, Marcos resign now. Talagang mag-resign ka na dapat. Japs, wala talagang kwenta si BBM. Diyan na nakita kung gaano walang kwenta. Tekla, good morning po. You're our brilliant Dr. Cousin. Salamat po, Tekla. From Oregon, USA. BCBs, legacy ni Bangag, demolish Duterte at mag-unlimited nakaw. Ngayon, may problema sila sa mga audience ni... Ito ngayon ang matindi yung sinabi ni Randy David. Kung sa Tagalog pa, matalo niyo man si Sara sa impeachment trial. Pero hindi niya siya matalo sa 2028 na balota. Bakit, Michelle? Sinabi ni Randy David, kung hindi nyo masira ang tinatawag na footprints of the sun o kayang kasaysayan ng Pulse Asia Survey, consistent po ang pagtaas ni Sara Duterte. At kung matanggal nyo rin si Sara Duterte, hindi nyo kayang talunin kung sino man ang kanyang iangat ang kamay sa 2028. Ganon ang sinabi mabigat ang sinabi ni Randy David. Tama ba kaya to, Michelle? Ito ko na. Ipakita ko lang yung iba ko na yung mga nakita ko na nilang ikakaso kay Romualdez. Maniwala ka ba dito? Ito, tingnan nyo. Pakinggan nyo. Ipapatugtog ko. Ayan. Patuloy ang pagkalkal ng Billionaire News Channel sa inihaing supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez bukod sa bagsakan umano ng mali-malitang kickbacks sa flood control scandal. Nabanggit sa dokumento na ilang kumpanya din umano ang ginamit ng kongresista bilang daanan ng pera. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Patuloy na nadidiin si dating House Speaker at ngayon late 1st District Representative Martin Romualdez bilang central figure sa likod ng multi-million peso flood control scandal. Pandarambong kung tawagin ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagkakadawit ni Romualdez sa katiwalian sa flood control projects ng DPWH. Base sa 104-page supplemental complaint para sa preliminary investigation ni Romualdez at iba pang co-respondents, kabilang sina dating House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico at abogadong si Jose Raulito Paras, 4 na properties anya sa loob ng Forbes Park at isa sa Aguado Street malapit sa Malacanang ang umano'y nagsilbing drop-off points o bagsakan ng bilyon-bilyong kickback para kay Romualdez. Base sa mga sinumpaang salaysay ng mga dating security personnel ni Ko na ginamit bilang ebidensya ng Special Panel of Investigators, naging bagsakan umano ng mga maleta
expandable envelope at mga paper bag na naglalaman ng pera ang 4 na residential address na nakadikit sa pangalan ng mga Romualdez. Ang mga ito ay ang 42 McKinley Road, 30 Tamarind Road at 40 Nara Road sa Forbes Park, Makati at isa sa Aguado Street sa Maynila. Nakarehistro ang property sa 42 McKinley Road kay Romualdez at sa asawa nitong si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Habang kinumpirma naman sa isang 2022 newspaper article ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na pagmamayari ng dating House Speaker na kanya ring pinsan ang Aguado property. Natukoy naman ng mga investigador ng Ombudsman ang beneficial ownership ni Romualdez sa 14 Nara at 30 Tamarind properties base sa isinagawa nitong corporate paper trail. Idinitalya rin anya ng mga naging dating security personnel ni Ko sa kanilang sinumpaang salaysay na 15 to 25 million pesos umano ang nilalaman ng mga maliliit na maleta, 30 to 40 million pesos naman ang laman ng medium-sized luggages, at 50 to 70 million pesos ang nasa loob umano ng malalaking maleta. Ang mga perang ito ay tinatawag na mga tauhan na basura. Bukod pa sa usapin ng kickback at deliveries, gumamit umano ng ilang corporate entities si Romualdez bilang conduit o daanan ng pera. Ang mga ito ang Golden Pheasant Holdings Corporation, Clear Spring Holdings Corporation, Bright News Corporation, Bravos Holdings OPC, at Valiant Consolidated Resources Incorporated. Ayon sa mga prosekutor, nakadikit umano ang mga naturang kumpanya kay Paras na fraternity brother din ni Romualdez dahil mayroon itong majority ownership stake sa mga ito. Inihain ang supplemental complaint affidavit para gumulong na ang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering na niluluto laban kina Romualdez at Co. So ang complaint ay nanggagaling po sa fact-finding teams natin, tsaka siya papasok sa preliminary investigation na ang naghahawak pa rin yan ay mga tao dito pa rin sa Office of the Ombudsman. Ngayon, dahil reasonable certainty of conviction ang ating threshold of evidence, ay kailangan mas diligent po ang ating investigators para po makuha ang bawat elemento. Ayon sa Ombudsman, sangkot umano sina Romualdez at Co sa isang malawakang sabuatan para makalikom ng tinatayang 56 billion pesos in ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Patuloy namang naninindigan ang kampo ni Romualdez na handa silang harapin ang kahit anong kaso laban sa dating House Speaker. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ngayon, tandaan ninyo, ang mangyari po dyan, ang isasampang kaso Hila na po big- ay yung kaso na madaling i-dismiss. Bakit kailangan i-dismiss? Kailangan, Michelle, na may-dismiss ka agad. Kasi pag hindi ma-dismiss, bako ba abutan ni Sara Presidente, itutuloy-tuloy ang kaso. Mayari si Bibi. Ganon po yun ang magyari dyan. So kaya nga, ito pakinggan muna natin ang glimpses ng rally ni Sara sa London. Sinasabi ninyo na bayad ang survey ni Sara. Pero ito, ang buhay na magpapatunay na yan ay totoong survey ay yung sa London Rally. Ang nag-organisa po ng rally sa London ay mga tao mismo na OFW sa London at pinapunta na lamang si Sara doon. Tingnan ninyo po. Dami-daming OFW, puno yan ang park yan. Sa London. Okay. Grupo reminders lang yung mga pickpockets daw. Okay. Mga gamit yan. Please, thank you. Belgium, right? Ang dito po para may Sa mga representation. mayayaman, mga Pilipino natin dyan sa Hello London. po. Hello po. Lugar. Recognize. Isahang Ang tanong ko lang sa'yo, Michelle, bakit sobrang lakas ang Duterte sa OFW? Doctor, where are you? Yan ang tanong na ang masasagot ko lamang ay ganito. Ibig sabihin po, nagalingan sila, sincero ang nakikita na sinseridad sa mga Duterte. So ngayon, si Robin Padilla, number 1 sa senatorial survey. Kita mo lahat ng DDS, si Bongo, number 1 na vice presidential candidate. Lahat ng DDS namumulaklak. O hanggang dyan na muna tayo.
Sabi ni, ito pang problema, sinabi ni Martin, sabi ni BCBs, I will not go down alone. Sige, isama mo na si Sandro. Hanggang dyan lamang at magandang umaga po sa inyong lahat.